We honor you, Lord. We welcome you here, Lord. We honor you, Holy Spirit. We continue to submit sa imong leading sa among life today. Thank you, Lord, sa opportunity. Thank you sa privilege nga imong gihatag. Gift ninimo sa amo, Lord. Amo ning embrace, Lord. Time like this, Lord. Truly, God, amo ning treasure, Lord. Kayamanan ni namo, Ginoo. Lord, salamat nga amo ning na-discover. And everyone, Lord, nga himo gayod ani nga decision, Lord God. Nga dili namo i-sacrifice, dili namo i-compromise ang among moment and time with you. Lord, salamat. I pray nga the more namo ni masabtan, Ginoo. Prayer namo na sa among heart today. Masabtan namo ni Lord nga this is a blessing time. Lord, sama sa among giawit this morning. Na Lord, wala nay lain nga luna sa kinabuhi namo nga makatagbaw o makatagamtam kami o katagbawan, but to be in your presence all the time. Lord, let this truth mag-sink in sa among heart. Lord, para dili namo i-sacrifice o i-compromise ang time diha sa imuha. No amount of any justification, Lord, nga among mahimo the moment dili mi mag-spend time of worship sa imo. Lord, nga dili kami mag-reason out, but instead mag-confess kami, mag-humble down kami, so that, Lord, there will be real restoration. Because the moment among i-justify ang among mga sayop, ang among magkulangon, that's the time, Lord God, nga among heart maghinay-hinay o palayo kanimo. Don't let that happen, O Lord. And here we are, your people this morning, God. Salamat kaayo. We give you praise. We honor you in our midst. In the name of Jesus. Everybody say, Amen. Magalingkod na ang tanan. Amen. Sana every Sunday, anniversary, no? Para puno. That's our prayer. That's why ang atong celebration sa anniversary will be every Sunday. That's why we call our Sunday Cell Celebration. Amen? Anyway, every Sunday mag-celebrate sa atong anniversary. Pero unique ang atong celebration kay human sa atong celebration dinhi, maniod to lang mo sa inyong mga lugar, no? Sa inyong mga balay, no? Mag-eat all you can kamo, o kamo magpili unsay gusto ninyo nga sudan o kanon. Nindot kay na siya, we call that freedom, no? Kaya truly grateful gyud ta sa Ginoo ni ana, no? Kaya ingnay mong katapad, the Lord will bless you more. Uy mo nang i-receive, no? Powerful na nga declaration, no? Kaya ang pulong dunay gahom, no? Og the moment sigag litok, the moment sigag sulti, and I pray nga dili negative but positive, then one day kanang imong gisulti mahitabo og makit-an, no? Kay ang word nagsulti, in the beginning was the word. Pulong ra gyud. Kaya ayaw ilimit sa imong hunahuna nga dili na ako kaya, dili na ako mahimo. Just declare, especially kung atong declaration naka sumikad, no? Naka-founded sa word sa atong Ginoo. No, one thing nga akong gipasalamatan, dili lang one thing, daghan gyud nga thing actually. Nung atong gipasalamatan sa Ginoo sa iyang pag-sustain gyud sa atoa. No? Until karon, sige kog pasalamat sa Ginoo kay last Sunday after pagkahapon, pagkagabi, yun ako, Lord, mao lang ni ang selebrasyon nga wala ko na stress, wala ko na hago physically. No, Lord, tungod ni sa imong pagkamaayo sa among tanan that everybody is working, everybody has taking responsibility actually sa ilang mga gihatag nga given nga assignment. Pakpakan na to si Lord ni ana. To God be the glory, no? Sa tanan nga nag-contribute sa ilang mga talents and sinugdan pa lang na. There's so much nga atong ginapangandaman pagayod, no? Like October is one of the wonderful nga month para sa ato. Nga naman nakasulod tanan diri ang mga major nga atong mga activity in preparation for the months and years to come. No? Like October 11, atong mentoring, network mentoring, praise God sa mga pastors usab nga nag-join. Pagka 13, last Sunday, our anniversary,
And then today, of course, another celebration. Tomorrow, early in the morning, adunay batch of leaders. Kauban kami nila, mga first batch, magbiyahe padulong sa Manila. No? Kaya practice na naman tayo ng Tagalog nito. No? Para hindi tayo mahalata na Ilonggo. No? Tagalog. At pagdating ng Manila, didiretso kami ng Baguio. Sinong sasama? Oh, sunod na lang kayo. Walang ticket eh. No? Privilege nga magkaroon ng side trip. No? 84 sa conference at marami ang sa Baguio. Wala pang exact number. Pero almost mga leaders and 144 will proceed to Baguio for a side trip. Kasi ang conference magsimula sa October 24. So, ibig sabihin, bukas 20 pa lang, 2 araw kami sa Baguio. Hallelujah! No? 57 ang nasa papuntang Baguio. So, talagang makuan kami nito. Mapura kami nito ng strawberry. Praise God, no? Those are mga blessing ni Lord. Kaya hindi mong katapad sa sunod, uban nakakuyog na ka sa sunod. No, pangandaman na to. Kaya ang nakakuyog sa Manila o Baguio, kato lamang nangandam. No? Ang uban, nangandam lang by faith, pero walay preparation, so faith pa lang ang naa, wala pa'y works. So next time, dili na siya pang Baguio, pang Singapore na yan. Oh, yeah. Next year, actually, is Singapore. Walay national conference next year, pero Singapore. Kaya, gusto ginako ni i-challenge sa inyong tanan. Dili lang ni sa primary leaders, dili lang ni sa 144 leaders, para gyud ni sa tanan. Pag nag-journey ka kay Lord, nag-discipleship journey ka kay Lord, tanan nga opportunity actually para na sa imuha. No? Kaya actually na ko'y mga lists nga gipangsulat na nako para encourage nako after sa conference sa Manila, mga couple ni sila, mga individual ni sila, nga kay balo ko nga pwede gyud sila maka-join sa Singapore next year after sa atong conference sa Manila by November. Ako ni silang i-connect para mangandam sila para daghan-daghan ta maadto sa Singapore next year. Amen ni ana. So gamay lang atong pangandaman para dili kay ta mag-enjoy gyud ta dito sa Singapore. Each one mag-prepare lang og at least 80,000. Gamay lang 80,000, no? Ingna imong katapad 80,000 lang na para Singapore, no? Ang katunga ni ana 40,000. So 80,000 kung buo. So pwede siya pangandaman, no? Kay nindot gyud kayo ang journey. Og kining tanan, but so why naga-pray ta kung ma-imagine ninyo, gi-declare sa atong mentor karong nga era nga year, no, next year especially mag-start. Kung dunay tima nga gikan sa Bogota, Colombia, ang atong network dunay tima pod nga gina-impose or gina-declare, power of declaration sa atong mentor Pastor Nonon and Pastor Ateni. It's all about the era of multitudes. Say the word multitudes. It's the era of millions. Shout millions. Lord, katong nag-shout million, mamilyonaryo na sila Ginoo. Uy, daghan na dahil mo shout basta kay second time around, no? And in the era of miracles, ingna imong katapad, miracles. Can you imagine kining tulo magkuyog? Can you imagine unsay mahitabo sa kingdom ni Lord? Just think of that. Kaya don't be misinterpreted. Pag maghisgot tag kwarta or millions dili siya. It's a needed material for the kingdom of God. Can I hear an amen to that? No, gina-embrace na to na because I believe kitang tanan naga-dream, naga-desire for it. Only, take notice of this, only if that millions is connected to the kingdom of God, then the Lord will be lifted up and be glorified. Ang disgrasya kung kanang imong millions dili connected sa kingdom ni Lord, madisgrasya gyud ka igsoon. The moment dili appeal si Lord sa imong material nga blessing, mao nay mohatod sa imo nga magpalayo kay Lord. Many people today have experienced those things. That's why ang mga tao karon dili sila gusto hisgutan ang kwarta sa church. Mali nga mindset. Dapat ang church magtudlo, mag-teach ang church
Mahitungod sa finances. Kay kanang finances, blessing na ni Lord. Secondary nga blessing lang na ni Lord. Pakapin lang na ni Lord sa ato. Matthew 6:33, very clear. Seek ye first the kingdom of God. Una ang kingdom ni Lord. Una ang pagkamatarong sa Ginoo. And then, wala na kay hold. Wala na kay control. Nga naman, ingon na si Lord, all these things will be added unto you, will be given unto you. Kaya please, disciples, let me be clear this to all of us. Do not misinterpret your pastor, your leader, your cell group, ba maghisgot mahitungod money. Because ginahisgutan siya para maayos ang imong heart o ma-connected siya sa kingdom ni Lord, and in the more nga atong mabuhat ang ipabuhat ni Lord. Can I hear an amen to that? Warning, unsa akong warning sa inyo, beware of people outside nga nagatalk sa inyo. Beware. Kaya mga tao sa gawas nga wala sila sa sulod, sila ang mag-comment sa imo. Kung dili ka founded sa word ni Lord, dili ka founded imong heart sa gina-journey nimo kay Lord, can you imagine that person nga walay labot sa journey, nag-influence sa imong mindset, nga madaot ang imong mindset? I cannot imagine that. Instead, ikaw unta ang mag-influence. Ikaw unta ang mag-explain because it is your life. Therefore, this is my warning to every one of us. Because in the last days, people hate sila pag maghisgot og money. And that is the principle of Satan. Kay gusto ni Satanas nga ang kwarta magamit lang sa kalingawan sa kalibutan. Gusto niya nga magamit sa mga dili mao nga mga galastoson, no? Mga lord diha, small letter L, no? Lord sila sa ilang life, sa ilang gusto, bisyo, and everything. Walay labot si Lord nga letter L, big letter L, nga mao ang tinuod natong master. This is just my introduction to you because God, I believe, is teaching us nga ron maplastar ang ato mga kinabuhi. Kaway, mag-journey manggod ta sa kining era. Millions ang atong hisgutan. Can you imagine igsoon kung wala tay money? Can you imagine kung wala tay millions nga niabot sa ato? Wala tay project sama ni ini. No? Wala tay LED nga sama ni ini. Praise God. Pakpakan nato si Lord. To God be the glory ng tanan igsoon. Tungod na sa atong faithfulness, sa inyong faithfulness, the Bible said that there may be food in my house. Dili pa ni mao igsoon, sikanhan pa ni. Dili pa ni mao ang atoa. Ang atoa na pa sa Davao ni abot this week. Wala lang nakagawa sa custom. Kaya according sa atong distributor nato, karon nga week mo abot na siya. Then matawag na nato nga LED wall. Kaysa wall na gyud, karon stage LED pa ni. No? Tawag ani nga stage LED kay nagtungtong pa siya sa stage. Pag atoa na gyud, ipiyal na ni Lord sa ato, LED wall na, pilit na dito sa wall sa likod. God willing, karong Sunday, i-dedicate na nato ang brand new nato nga LED wall. Hallelujah! Hallelujah! Kalipay nato ng tanan, this is a family. O gingnay mong katapad, og daghan pang masunod nga project. Can you imagine kung dili mo faithful sa inyong opportunity to give? Wala ta. Sige lang tag-pre-request ang tud karon. No? Sige lang tag-inampo. Sige lang tag-pray and fasting. Sige tag, Lord, milagro unta, Lord, karong adlaw mahulog ang lidwall. Mahulog, buak. Kay mahulog man. No? Mauna isahay mga prayer na, unta, Lord, maulan og kwarta. 20 pesos nga sinsilyo ni ulan. Bukol tanan ang naulanan. Dili na ingana na today. God is using a person. Ingna ingong mo katapad, gamiton ka ni Lord. Willing ba ka nga gamiton ka ni Lord? Pag magpanalangin si Lord og millions, ikaw ang gamiton ni Lord. Willing ba ka niana? Yes. Gamiton tang tanan ni Lord. Ako ga-pray ko, Lord, gamita ko, Lord, nga kini nga mga blessing mo abot through me, Lord God, that I may share, especially in the ministry. That's our prayer, Exoon. That's our family. That's why every time nga nagakonekta sa mga people, kita mismo nga nakasabot sa journey with all the grace of God, we need to explain to them. We need to tell them about the truth. Ayaw nga ikaw ang ma-influensyahan nila. Kaya kung dili pa ka ready, continue ka nga magsubsob sa word ni Lord so that we will be established. Because only the word of God, kaya ba mo, no amount of explanation of your pastor nga makasatisfy sa inyo. I tell you that.
But the amount nga makasatisfy sa ato, the moment mag-spend time ka sa presence ni Lord. Mag-journey ka sa mga verses nga nag-talk about money, nag-talk about giving, kana imong pangitaon. Unsa ba gigisgutan ni Lord about this money? Para ikaw mismo na kay personal revelation. And the moment you will be established on that, ikaw ning person nga willing ka o ikaw ning person nga gamito ni Lord para mag-bless sa other people. Amen? This morning, along with this introduction, I'd like to declare this for our topic. It's all about taking responsibility. Ingnan mong katapad, taking responsibility. Taking responsibility is a word already that you embrace. Take responsibility is a command. Taking responsibility is already your reception. Gidawat na nimo, I will take responsibility. Unsa man ang mga responsibility nga imong i-take? Those things that you have already received. Take responsibility. Dili ka mahimong responsable nga person sa mga butang na wala pa diha nimo. But the moment gi-allow na ni Lord na sa imo, the command is take responsibility. Relationship with God is a responsibility. Take responsibility. Journey in the Lord, in this journey of discipleship, is a responsibility. Take responsibility. Blessing of the Lord ngayong i-pour out sa imo everyday, imong work, imong business, imong pag-eskwela, imong pamilya, relationship, so many things nga gi-allow ni Lord sa imo. The declaration this morning is you have to take responsibility personally. Can I hear an amen to that? Well, in behalf sa atong journey as mga disciple ni Lord, there are things this morning that I'd like to reveal, I'd like to declare through His Word. Open your Bibles with me to the book of Galatians chapter 5. This will be our Bible reading this morning as we take a look sa atong pagahisgutan. Galatians chapter 5, begin ta sa verse 5. Stand fast, therefore, in the liberty. Other translation speaks about freedom in the New International Version. But the New King James Version declares, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. It's a command, it's a declaration, stand fast, barugi. Paglig-on, in the in IV translation, is all about stand firm. Nganong mag-stand firm man ka? Because there's something already that God has given you. Na ba kayo nadawatan sa Ginoo? Libre, unsa man tong libre nga tong nadawatan? Kaluwasan. Libre nga gihatag ni Lord. Libre siya sa imo, pero gibayran niya og dako. Think of that. Libre ang kaluwasan, pero someone has to die. Kaya dili nimo siya pwede dawaton lang simple lang. Dawaton nimo siya with all your heart because someone died, o dili siya basta lang someone, but God Himself, He became a man. Mao na gusto nako nga una nga masabtan natong tanan. Because the moment dili na magrema sa imo, mao na ang life nato before, sama sa testimony kagina ni Sister Carmeleta, Christian family siya nga ipakatao, pero dili niya ma-appreciate. Why? Walay revelation sa iya before ang kind of word na kaluwasan. Walay revelation. Kaya many Christians today, walay revelation sa kaluwasan, dili sila maka-stand firm, dili maka-stand fast. Kaya bisag born again na, Kristohano na, musub-sub paghihapon padayon sa pagpakasala. Walay revelation sa salvation. But anyway, it's a continuous learning naman. Kaya walay condemnation, but it's continuous learning. Praise God, naka-recover. Hallelujah. So, unsay gingon ni Lord, stand fast. Of course, gikan kay Lord through Paul, gisulatan niya ang Galatian Christians. Stand firm. Therefore, in the freedom, in the liberty by which Christ has made us free, it is God Himself through Jesus Christ. And then ingon siya sa next line, and do not, ayaw gayod, ayaw na,
Kaya makita ninyo sa atong journey sa discipleship, grabe ang pag-push na to, ayaw nagbalik dito. Kaya balo na ka nga, maot na, ni balik, pag ayaw na balik diri sa Ginoo. Nga naman, do not be entangled again with a yoke of bondage or slavery. Can I hear an amen to that? Igsoon, mauni ang atong journey. Og sa dihang personally na revelation si Lord, nangisog me. Nangusog me. Of course, dili mi mangaway. Ginaaway namo in the spirit. Ginaaway namo in our prayer. Ginaludhan, ginahilakan, gina-remember ang mga pangalan nga gina-reveal ni Lord sa akong huna-una kasing-kasing. Lord, I remember this disciple, O Lord. I remember the kind of life he has today, Lord. In Jesus' name. We are interceding. Nangisog mi igsoon. Why? Dili na mo ma-imagine pag mubalik ka sa imong old nature. Unsa ka ang pagwaras-waras, wisi-wisi sa demonyo sa imuha. Igsoon, this is all about our journey. Kaya sa diyang nasabtan ako ni igsoon, dili ko gusto nga ang pulpit every Sunday muralag entertainment sa mga people. Malipay sila, uy, magwali na sad si pastor. Hallelujah, amen, praise the Lord. Walay impact sa life. No longer igsoon. That's why by the grace of God, ako na gina-share sa inyo because of the burden, the heart, and the revelation of the word. Can I hear an amen to that? Let me proceed to the next verse. Nag-jump ko because taas-taas is nga bersikulo, but let me proceed sa verse 13. Just follow me. Because ang mga next verses ato is the testimony of Paul. Pag-abot sa verse 13, ingon ang word. For you, brethren, have been called to liberty. Gitawag ka igsoon nga mahimo kang free. Dili ka in bondage. You have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh. This is the grace of God. Ayaw gamita ang imong paggagawas nun para imong i-enjoy, para imong i-feed ang imong unod nun nga mga tinguha. Ayaw gamita. Ayaw abusuhi ang grasya sa Dios. Tinuod gyud ang grasya sa Ginoo igsoon. Kay sa panahon nga makahimo kag sala, wa kaniya suluti diha-diha. Grabe ang grasya sa Dios. Kay kung Dios wala pay grasya, paghimo na tog sala, pwede nga mukilat, ikaw ang maigo, patay. Pwede. Sa panahon nga musupa kasi ang kabubuton, pwede nga mo gamit sa unsa nga circumstances para lang silutan ka pwede. Pero wala na sa Ginoo buhat sa ato because His grace is sufficient. Amen. Kaya ang sang word ni Lord, only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love one and serve one another. So this is all about ministry. What the Lord has given you and you receive them, ingon si Lord, use that to be a blessing to others. Serve others. Meaning sa pag-serve others, serve the word to others. Mura ba kag waiter ba? Nga gusto niyo pakanon ang person, so ginaserbihan nimo. So sa imong iserve, ang imong nadawatan sa Ginoo, this is all about service. I-share nimo sa ilaha ang goodness ni Lord. That is all about service. Giving your life to people. That's why we need empowerment. That's why we need the blessing of God so that we can serve well. Di ba? Pag kanindot mag-serve, pag naipanalangin sa Diyos sa imuha. Pag kanindot mo adto sa mga lugar nga gusto nimong adtuan para mag-serve sa mga people, pag naa kay blessing gikan kay Lord. Pag kanindot. Na kay money, na kay sakyanan, na kay mga material na mga butang, kanindot kay mag-serve. Kaya nga naman, imong gigamit ning tanan nga blessing gikan kay Lord. Amen. Dapat mauni ang mindset nga padayon natong i-embrace. Kanang imong balay nga gi-grant ni Lord sa imo. Kanang imong business nga gihatag ni Lord sa imo. Kanang imong sakyanan, so on and so forth nga na nimo. Kanang tanan instrumento na nga gi-allow ni Lord sa imo. Mag-decide ka, Lord, with all these instruments, I will serve you. Amen. Amen. Nasabtan ba nato ni? Mao ni igsoon ang gusto, I believe,
nga ipadayag ni Lord sa ato para we can pray more. Lord, magampo ko ni ingon sul para unsa? Lord, para the more ko mag-serve sa imo. Lord, mangayo ko ani para unsa? The more ko mag-serve sa imo ha. That's the kind igsoon I believe na gusto ni Lord nga ma-enjoy. Next verse atong ipadayon sa pagbasa, verse 14. Ipadayon na to hangtod sa verse 26. Taas-taas siya. Pero atong study kini nga verse. For all the law is fulfilled in one word. Even in this, you shall love your neighbor as yourself. Grabe ang fulfillment sa law. Pila man ang law, major nga law sa Old Testament. Doon ay 10 nga balaod, major. I-include nimo ang mga minor according sa research. Para ma-fulfill nimo ng tanan, you have to obey at least 6,000 law in the Old Testament. Grabe kadaghan. Praise God, when Jesus Christ came, ingon siya, for you to fulfill the word, the law is one word. Love, you shall love your neighbor as yourself. Pwede ba lingin mo yung katapad, ingna siya, I love you. Kuratan. Paglingin niya lang, kuratan, I love you. Oy, pagtarong niya ha. With the love of the Lord na igsoon. Mao na command ni Lord. Okay? And that love nakakonect sa love ni Lord, meaning, I am willing to serve. I'm willing to understand you. I'm willing to be a blessing to you. Well, nindot kay na siyang application, especially sa husband and wife. Nindot kay ng application, especially among the family. Kayang imong neighbor nga gisgutan na rin, kanang imong katapad kanunay. Kinsa man na siya, imong wife, imong husband, mao na imong neighbor. No? Kaya usay mag-away-away pod. Away ta. Ingon man sa nang Bible nga love your enemy. O love gihapon nimo imong enemy. Wa kay choice. Nag-love your neighbor ka na, nag-love your enemy ka pa. So wala. I-love ra gyud siya. Kaya ang command ni Lord gisum up, gisummarize sa usa ka word. It's all about love. Verse number 15 and 16. Are you following? Amen? But if you bite, ayay, nagpinakay na, and devour one another, nagdinautay na, beware lest you be consumed by one another. Dunay warning. Ingnay mong katapad, beware of this. Dili na mao atong portion. So why magpinaakay? So to speak, walay magdinautay. Bisag nakita na nimo nga negative, why magdinautay? Command ni Lord. Amen. Ingnay mong katapad, take responsibility. Ayan, word ni Lord, gina-reveal sa ato. Ingon siya, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. The only way for us to live a life in the Lord is when we walk in the Holy Spirit. Another line, the only thing and the only way for you to mahawas ka, makagawas ka sa mga unod-nun nga mga pangandoy og tinguha, the only way is for you to come to the Lord and accept Him and live your life in the Holy Spirit. Dapat klaro din nato nga masabtan. Kung gusto ka nga magkaroon og change sa imong life, the only change nga imong ma-embrace nga tinuod is when you submit yourself to the Lordship of God. Did you remember what I said before? Daghan mga tao gusto sila mag-change, ma-transform without God. Sila-sila lang ba? Dili sila mag-subsob sa Ginoo, dili sila musimba, dili sila mag-faithful kay Lord, dili sila mag-serve kay Lord. Pero gusto sila ma-change. I tell you, Exxon, dili gyud na mahitabo nga ma-sustain. Kaya the best way for change and transformation is when you submit yourself and walk with the Holy Spirit. Siguro another idea ni nga atong ma-embrace sa atong mga conquest, sa atong mga evangelism. Pangutana lang ang tao, gusto ba ka ma-change? Of course, ang mga tao karon pangustahon ni kamusta man ka? Ang unang i-share na nila problema. Problema sa kwarta, problema sa pamilya, problema sa tanan, grabe problema tanan. So ikaw nga naminaw, mura pug kag ma-overwhelm. Dapat do na kay lain nga pangutana after that. Willing baka nga maka-change o ma-change sa imong situation. Simpre ang tubag niya na, yes.
And the only answer to that change is when you submit your life to God. A very simple way of evangelism. Kay sa atong pag-declare, ang tinuod na kabag-uhan nga mahawas ka sa imong unodnon nga mga pangandoy is when you submit yourself to the power and work of the Holy Spirit. Can I hear an amen? The only way, no other way. The only way. Kaya the more ka nga nagasubsob sa imong worship, katong ganina Tagalog nga song nato pagkanindot kayo. Baliko nato tog awit unya kay nindot kay ito nga lyrics. Prayer to natong tanan. Prayer na nato tong tanan sa atong kasing-kasing. Sabto nato tong nga lyrics. Kay kato siya prayer nato tong tanan. Mao toy gikinahanglan sa tanang higayon, tanang panahon. Lord, ikaw lang akong gikinahanglan. Pagka na matinuod sa atong kinabuhi, I tell you, unsa pay dili pwede nga mahitabo sa imong nindot. Because after all, si Lord lang ang atong source. Verse number 17. For the flesh lusts against the spirit. Contradict sila. And the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Pag mag-ilog na ganin ng duha, unya maglibog ka, walay mahitabo. Pilion ra nimong usa. That's why dili pwede nga Kristohanon karon, dili na pod sunod ugma, lisod kay na ang kinabuhi. Sige na kog demonstrate ana sa inyo, magakatawa ta. Murag born again, murag pog dili. Tanaw nimong kinabuhi, wa gyud angay. Wa gyud angay gyud. Kataw-anan nga kinabuhi. Halata kaayo sa kadaghanan. Nganuman, makit-an man gyud ang ebidensya. Kung ang usa ka tiil ang Kristohanon, unya usa ka tiil pod balik na pod sa kalibutan, kataw-anan gyud na nga tanawon, halata dili matako. Gusto na ko i-demonstrate sa inyo? Ang usa ka tiil naa sa Ginoo. Ang usa na sa kalibutan. Halalakaw. Sige daw. Halata kayo exon, perting halata agyod. Bisag unsa nimo pa cute-cute. Ang mga tao sa palibot kataw-an gyud ka. Og daghan kaayo nga sitwasyon sa life nato ngang naa sa gawas ni katawa na lang nato. May kamuwali, may kamusulti, mga igsuon ang Ginoo may gayud. Be, nganuman bakang tanawon iniglakaw. Yeah, that's the picture here. Kung inyo ra gyud ato ra gyud pamalandungan. Kaya by the grace of God igsuon, no condemnation, but it's a realization for us. Kaya inay mong katawad, inay mong katapad pagtarong og lakaw ba? Kay mahalata ra bagyod. Sa linakwan pa lang, wa pa na nagsulti, lakaw pa lang. Mao na ang resulta igsoon. So that they do not do the things that you wish. Kaya sa man imong gina-wish, gusto ko maayos, gusto ko manindot, gusto ko maayos akong kinabuhi, manindot akong pamilya. Di gyud mahitabo nganuman bakang. Duha ang source. Sometimes hallelujah, sometimes nangaluya. Oh, bakang, di gyud mahitabo. Dili gyud. Kaya dapat you have to be consistent. Amen? Did you receive something this morning? Let's just continue. Verse 18. But if you are led by the Spirit, hallelujah, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident. Which are, ayan na. Klaro na. The work of the flesh are evident. Klaro. Which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness. Pigi pa in verse. Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, and heresies. Tagaan ta mong assignment para mag-research unsa na imong pasabot ana diha. Tanaw mo sa dictionary. Unsay pasabot anang fornication, lewdness, para na mo assignment. Okay? Ingay mong katapad, do your assignment this week. Naka-assignment. I-discover ni mo na, unsa na siya, kanang evident kaayo, kanang adultery, i-research na ninyo, unsa ng adultery. Parang yun, karo ba? Kaya nguman mo, nga na din ang adultery, pero one day, kung di ka kabantay, mahita mo sa imo.
Dili pwede. Kay balo ka mo stop nga naman, kay balo ka nga dili siya angayan at tubangan sa Ginoo. Next verse. Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies. I-research lang nyo na unsa ng jealousy. Sa dictionary, unsa gi meaning anang jealousy? Para gyud nga klaro ba? Kaya nga naman, very important ang salas, no? Outburst of wrath, kanang outburst of wrath. Kanang mubuto ba? Outbursts. Kanang bitawng muasodri, ang mata ni siga, mga bitaw. Ang grabe ng gawas ang laway, mo man ang outburst of wrath. Grabe kasuko na. Di mapugnan. Selfish ambition, dissension, heresies. And then sa last part, ingon siya, envy, murders, drunkenness, slaveries, and the like. Diri gusto na ako emphasize sa last. Of which I tell you beforehand. Gisulti na ako ni sa inyo before. Gidimo na ako ni sa inyo before. Like Paul, ingon siya, just as I also told you in the time past. Sige balik-balik, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. This is the word of God. Usahay, pag magsulti sa tao, imo man kung hukman, wala ta kagihukman. Gipahinumduman ta ka. Continue ta ka pahinumduman. Pahinumduman ta gyud ka. Ngano man, kay kung magpadayon ka maghimo niya na, dili ako ang mag-judge sa imo, si Lord ingon ng Bible, you will not inherit the kingdom of God. Asa man day ta padulong, mag-enjoy sa kingdom of God. Pero ingon siya, you will not inherit. So nangandoy ka, pero kaya mo na ka nga di ka makaadto dito. Nga naman, because of this work of the flesh. Hingnay mong katapat, take responsibility. That is why igsoon natay journey sa discipleship. Natay training. Natay mga mentoring. Kaya nga naman, para kanunay ta nga ma-reminded, basig medyo nilihis ka na gamay, pag-attend ni mag-worship service, ay nakabalik ko. Ni-attend kag cell group, nakabalik na po ko. Naka-attend kag mentoring, praise God. Wow, tuloy na igsoon. So that dili na ito ma-miss on sa gi-prepare ni Lord. Kingdom of God speaks about life on earth here now and in preparation of the kingdom of heaven. The true blessing, dili nimo ma-enjoy. Kay bisan na pa kay money, millions of money, grabe, empty gihapon, di ka kontento. Bisa grabe na ang material nga blessing sa imo, there's something still nga mayon ka nga, wala diri ang tinuda kong kalipay. Salamat kay naani, pero my true joy and peace is in the Lord. Dapat ka na ang mahitabo sa tua. Kay bisan pag nasuroy na nimo ang tibok kalibutan, mga lugar nga gusto nimo still walay makapuno sa area sa heart nimo nga si Lord lang ang mag-fulfill niya na. Praise God sa opportunity. Praise God nga makasuroy ta. Praise God nga makaadto ta sa mga lugar nga wala pa nato nadtuan. Like Florida, dito mi itong niaging adlaw sa Florida. Niadto pod mi og Los Angeles niaging semana. Can you imagine that mga lugar? Kinsa na may nakaadtuan ng Florida ug Los Angeles? Barangay Florida ba o Barangay Los Angeles sa Butuan City? Si Brad, paso dito ko sa Florida, Los Angeles. So, kuhan lang na, mindset ba? Mindset. Mount Mayapay, grabe na adtuan. Hallelujah. Mura po kag naa sa pag-abot nimo sa peak sa Mount Mayapay. Salamat Lord. Mount Mayapay raman ni, pero salamat Lord. It's all about the kind of heart nga gi-allow ni Lord sa ato nga ma-enjoy. Amen? Makasulod kag SM, pasalamatin si Lord, Lord, salamat na ako sa SM. Ay lang pagsinggit kay basig makuratan sila. Ikaw lang ba, Lord, salamat. Niya na po ko din eh. Okay? Spend time ka dito. These are but the things igsoon nga simplicity sa life nga si Lord nagtanaw sa imong heart how grateful you are. Padayon na ito ang verse 22. Kay in response na po diri ang bunga, resulta sa Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, self-control. Against such, there is no law. Kung imo ning tumanon, imo ning ma-enjoy, tinuod yun. Wala na'y balaod nga pwede pa nimong entertain sa imong life because it's all about your understanding of your walk with the Lord. Hingnay mong katapad, take responsibility. Amen. I-proceed na ito until sa 26. And those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. Can I hear a shout, amen to that? Amen. Atong i-declare, atong dunganan pagbasa, ready, 1 to read, 24. And those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. Lord, I pray, I declare, that as we read and declare your word, Lord, it will come to manifest in our lives. Mauna na itong prayer, Lord, wala na ko'y kagana aning mga nudnon na butang. Doon na strong conviction sa akong heart. Ang mga butang ka niadto nga feeling ni mo nag-enjoy ka, karon moingon na ka, ew, so bad, di na, wala na. Nga naman, gi-change na ni Lord imong heart. Amen? Makakita ka kaniadto og mga ilinong makahubog, uy, kamaot man ito akong kinabuhi kaniadto. Nagpamatuod ka, na-change na imong heart. Pero karon makakita ka ilimnong makahubog ka, uy, giuhaw man ko. Wala pa na change sa imong heart, igsoon. Mag-pray more ka pa, Lord, di ko ganahan ani Ginoo. Katong na-addicted ka niya sa pornography. Makakita pa lang ka karon, Lord, dili na mao, di nakaganahan. Pero gani, wala pa ka na-release. Gipangandoy pag idinoni mo, kano sa ka mag-computer, kano sa ka mo pop up to, no? Kano sa ka mo agi to sila. Kaya tis man lang, di man siguro ko makasala kung kasaran ako tutukan. Pero sa akong pagtutok, di naging kumuhawa hangtod nga naa pa diha, kasaraman pod. Grabe, mag-reason out pa. Pero kung na-change sa imong heart, dunay conviction sa Holy Spirit nga mayon ka, that is not your life any longer. Can I get an amen to that? Igsoon, mag-enjoy ta sa life in the Lord. Kay si Lord na sa giandam para sa ato. Verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So, what is that? Proclamation and manifestation. If you say that you're born again, walk through it. If you say that God is with you, it will manifest sa imong life. Kaya ang panimalay nga nagingon ang magtiayon, gikan karon ang atong balay, si Lord na ang sentro. And then, walk through it. Ayaw na i-welcome ang demonyo. Kay si Kristo lang ang i-welcome anang balay. Kaya bisan pa maglalis mo, ayaw pag yun, yawa naman hinuon nanayawa. Di mo nang i-welcome na po ang panulay sa sulod sa balay. Si Jesus lang ay nung i-welcome, wala na ilain. Amen. Wala na yung mga pulong na maot mo gawas ng bibig. Kaya nga naman, walk through it. Amen. Of course, masipyat ka, i-rebuke lang, and then accept it. Ayaw i-justify. Kay reality ni nga itong ginaexecutan ng zoon. Do not think anymore bad. Maot sa imong isig katao, especially sa household. Bisan pag naamoy mga principle nga wa nag-abot for that moment. Kay kana moment raman na. Do not entertain any spirit. Do not pronounce any spirit sa sulod sa balay. Kapobrehon, kalisod, tanan. Ayaw na i-declare kay dili na imong portion. Amen. Tunan nato igsoon. Kay ingon ang Bible, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. This is sacrifice. Ingnay mong katapad, take responsibility. Let me proceed, last verse, 26 so far, and then chapter 6, na portion nga itong basahon. So let us not become conceited, provoking one another, inveighing one another. Another command. Ayaw pasok ayaw na ikaminus, conceited, provoking, ayaw na siya tuguti nga masuko tungod lang sa imong action. This is altogether helping one another. Magsugod ni igsoon sa balay. Dili ikaw dapat ang hinungdan nga nung nasuko imong pares,
o di pod siya ang hinungdan nga masuko ka, so, kuha siya, partnership. Mga bata, the same. Dili lang yung usa. No? Kung dili, this is concerted effort. Everybody has a role to play. Is that an amen? Pagka nindot igsoon, pagka na atong ina-apply. And by the grace of God, ato ng pagabuhaton. Let me proceed, chapter 6. Na part diya sa chapter 6 nga gikuha na ko og punto this morning. Chapter 6, verse 6 to 10. Mag-start sa 6. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Unsa imong nabatunan, taga-igbahin kadtong nagtudlo nimo. Unsa man ang imong bahin nga itudlo? Honor, respect because of that someone nga nag-teach. Can I hear an amen? Ayaw i-despise. Kay one day ikaw na sad magtudlo, the same honor ang imong ma-receive. Unsay gusto nimo hitabo sa imong life, buhata sa imong isikatawo. And the Bible is telling us this morning that we need to have this thing sa atong mga kinabuhi. Okay? Akong ipadayon sa pagbasa, verse number 11. Okay. Verse number 7, I mean. Do not be deceived. God is not mocked. Yun ang Bible. For whatever a man sows, that he will also reap. Is that an amen? Principle na ni Lord. O dili nimo na pwede mabali or nga dili mahitabo. That's very important principle. Ingon siya, verse number 7. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows that he will also reap. This is the principle of sowing and reaping. That's why pag nag-sow ka og maayo, simpre maayo ang maabot. Doon na may maot ka mahitabo, pero dili ti mo no entertain kay hebaw ka nindot ang imong gitanom. Like for example, in the area of giving, grabe nagtanom na ka, faithful ka sa tithes, faithful ka sa offering, nag-first fruit na ka, tanan nga kind offering nga nasabtan nimo in the Bible, nag-act ka through it. Ang imong expectation, of course, kay dapat mag-expect ka, dunay nindot na mahitabo. One day, dunay dili nindot nga mahitabo. Unsa imong buhaton? Lord, I do not receive that. That is not my portion. Because Satan will always come and disturb what the Lord is preparing us. Before, nabiktima ta ni Ana, murag, masuko na ta sa Ginoo, Lord, grabe, nagtanom na ko, Lord, faithful ko, Lord, ganun mo manitabo. Eh, wala may tubag sa Lord, silent. Na-backslide. Sayang. Because the moment you understand the works of the Lord and the word of the Lord, imo nang gunitan hangtod one day magmanifest na sa imo. Sa ako nang giningon sa inyo, ang demonyo, nagbuhat lang na siya sa iyang bahin. Demonyo nagud na siya forever. Kay base manguban sa ato, mag-expect pa nga unta, maborn again si Satan para wa nay samok ba? Di gina siya maborn again. Di gina siya mag-submit sa Dios. Magpakuno-kuno lang na siya, pero ang tinuod, judge na siya. So, mandamay siya. Kaya ang mga butang nga giandan ni Lord sa imo, muiksina na siya. But the moment nakaibalo ka sa imong stand firm ka, one day, maingon ang demonyo, wa ko'y mahimo niya. Grabe siya ka, stand firm sa word ni Lord. I pray nga mauna ang atong life. Amen. Amen. Verse number 8. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. Ani anang resulta. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. So this word, without explanation, masabta nato. Na dapat kitang tanan, mo take heed ni ini. Igsoon, mao ning atong life. Dili siya perfect, yes. Masipyat ta, yes. But praise God, si Lord kanunay ga-remind sa ato. Kaya para the best nga atong ni siya ma-perform, kining gitawag nato sa application na one anothering. Let's help one another. Let's consider one another. Let's pray one with another. Let's encourage one another. Din himay tabo igsoon nga mapaspas siya. Kabo mo asa na siya nga best ma-apply nato sa balay ang pinakauna. Husband and wife, help one another.
Pag nakita ni mong husband nga, quote-unquote, medyo napalpak, be an encouragement. Nakita ni mo siya medyo nagluya, be an encouragement. Vice versa. Best na siyang practices sa balay. Pag ang ginikanan nagkayusa, ang mga anak sa yunra ang disiplina. One day, ang mga anak mag-honor sila faithfully sa ilang ginikanan because nakita nila ang ilang unity as a parent. Best practice siya sa balay. Love must be practiced in the house, in the home. One anothering must be practiced in the home. Best practice gina siya. Kaya ang tanan, magsugod yun sa balay. Church, yes, praise God. Dinig itudluan ta. Gi-remind ta ni Lord sa iyang word and praise God. Because we want to reap, ingon siya ni, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Meaning, dili ta nagsettle og temporary. Everlasting life ang atong gisettle diha kay Lord. Can I hear an amen to that? Verse 9 and verse 10, second to the last verse, 2 verses. Atong dunganan, because this is already an application. Ready? 1, 2, declare. And let us not Verse 10. Is that your prayer? Atong dunganan once more, verse 9. Ready, go. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. I want everybody to join in reading this. Diya sa likod. Gusto na ako mag-join mo. You are not taking attention here. This is very important, Igsoon. This is the Word of God. Failure to declare this, ma-failure na sa imong life. Mo ningon ako, take responsibility. Sorry, but I have to do this for all of us and for the specific person nga wala nagahid sa atong direction this morning. While nag-preach sa word ni Lord, please get away from your cell phone in taking a look with the BDH or YouTube whatsoever. Pay attention. It's an insult to God, I tell you. Pabalik-balik na lang nato ng instruction sa uban sa inyo. Of course, excuse those really na nagahimo na. This is the conviction of my heart, Igsoon. As much as we want really to bring this to all of us, kung dili ka maging serious ni ini, one day, makita ang ebidensya sa imuha. Ever since we share this, ingon ako, take responsibility, take responsibility, take responsibility. This is all about your responsibility. How can you become an effective one day sa imong leadership kung ikaw mismo, you're not taking heed of it? As your father, I have to say this to all of you, bilang ako mga pinangga ng mga anak as we journey in the discipleship. Because I'm about to give you the points here. I'd like to declare to you this morning is this. God provides us with all our needs. It is revealed in His Word. Walk by faith and trust God with His timing. Is that an amen? Can I have that slide? God provides us with all our needs. It is revealed in His Word. Walk by faith and trust God with His timing. Di naman natong struggle. Na i-reveal si Lord, nindot kaya ang i-reveal sa ato, pero ang walking by faith and waiting for His timing, dito kanunay ang atong trouble. Nindot ang imong nakitaan. Grabe ang promise when the Word of God has been shared to you by a leader. When you heard it by a pastor, nindot kayo. Pero akaba mo asa ang journey when you are in the waiting season. Kaya daghan ang wala nakahulat. Daghan ang wala nakapaabot. Daghan ang naundang. Daghan ang nagduda kay Lord. Tinuod bagid ni, tinuod bagid ni, tinuod bagid na nga mo sinso ko, mulambo ang akong kinabuhi kay Lord. Daghan. Because they are not willing
to walk by faith and trust God with His timing. Can you commit yourself this morning to journey with this? Amen. Another thing that I'd like to share, do not walk alone. God has prepared for your destiny helpers. Ingay mong katapad, do not walk alone. Ayaw pag inusara. Ang imong destiny helper, dili na perfect. Dagan po na siya sipyat. Dagan po na siya sayop. Pero blessing na siya ni Lord nga gihatag sa imo. Therefore, God is telling us that we have to have people around us to be acknowledged. Your loved ones, parents, husband, wife, spiritual family, your connection will be an instrument of God in fulfilling your God-given destiny. Can I hear an amen to that? Tanan nga people nga nag-connect sa imo igsoon, that is a blessing of God for you. Blessing na. Ingnay mong katapad, you are a blessing to me. Tinuod na. Sa sulod sa balay, panalangin ang pamilya. Kaya don't despise your family. They are a blessing to you. Again, walay perfect na parents, walay perfect na family, pero blessing sila, kay diha ka nga pamilya, gibutang ni Lord. Kung minyo na ka, honor your partner at all times, blessing na ni Lord sa imo. Kaya wala na'y dapat nga magtiayon rin nga nagmahay-mahay. Ano ba may nagmahay-mahay? Wala na. Nagmahay gid ko ba nga siya gid akong giparis. Katumanunta to siya o. Disgrasya gid ka pag nagsugod kag mahay nga mao na imong naparis. Kaya sugdan gina nimo siya dahig og pasalamati. You are a perfect partner to me. Hallelujah. By faith. O by faith. Kaya wa pa man nahitabo. At least nadasig siya. Tanan niyang ginabuhat sa imo, i-acknowledge na. Grabe, grabe imong gibuhat karon ba? Amazing kayo. Sa may amazing adto. By faith gihapon. Coming ba? Coming. Grabe nga siya, igsoon, pagkana ang nabuild sa sulod sa balay, always pagdayeg praises by the grace of God. Can you imagine ang next generation nga naminaw sa inyo? Wala na sila nga tanawon nga modelo. Pagdako na ko, pagbuhat ng ko pamilya, si daddy o si mami ang akong modelo. Dili laing tao. Dili artista. Kita mismo ang modelo. Why? Sila tanan ang gigamit ni Lord na ma-fulfill ang imong God-given destiny. Amen. Hallelujah. And therefore this morning, as we have this lesson from the verse that we have just shared, taking responsibility, let me give you 3 points. Number 1, mauna niya itong 2 points to take responsibility. Number 1, living a life of freedom in the Lord. Gawas na. Dili na in bandage sa sala. Dili exempted sa sala, pero dili naka-bandage. Dili naka-ginapos. Dili na nimo i-justify ang imong sala, but quickly, right away, acknowledge it, renounce it, and ask for helpline. Why? It is God who gave us the freedom. Number 2, nga lesson learned. Living a life with the Holy Spirit. Can I hear an amen? Do not walk alone. The Holy Spirit is there. Absent man usay mong pares, kay wala diya siya sa panahon nga kinahanglan nimo siya, kay siguro na busy siya. Siguro feeling nimo sometimes wala siya time na kay na busy siya. Still, the Holy Spirit is there for you. Living a life with the Holy Spirit. Number 3, fulfilling God's mandate, be a blessing. Mo nagyon sa verse kaganina. Let us not grow weary in doing good. That is a blessing time. Ayaw paghulat nga naa na sa imo ang tanan nga imong gipangayo usa ka may imong blessing. Ayaw hulatan na. Even now sa imong situation. Even sa time nga nakay need, nakay struggle. Grabe milagro na sa Ginoo nga blessing gihapon ka sa uban.
That is why the moment na kay need, wala nimo gi-announce. Na kay struggle, wala nimo gi-announce. But instead, you kneel down before the Lord and offer it to Him. And then, go your life. Once again, Igsoon, this is from the depths of my heart. Sa GCM family, pag na kay problema, na kay concern, na tao nga, feeling nimo, giisahan ka niya, nagbuhat siya dautan sa imo, please, GCM family, hear this. Do not announce your situation in the social media. GCM family, did you hear this? Do not type on the Facebook to tell the people about your situation, especially when there are problems. This is, again, a warning to you. Ako, fan ko sa Facebook, meaning wala ko nag-abstain totally sa Facebook. Everyday na ako'y time nga nagatanaw. Magsakit akong heart, dili GCM, of course. That's why gagihagat ako warning sa inyo. Even mga pastors nga ako mga kaila na ako mga Kristohanon, dito nila gibuhagay ang ilang pagbati sa Facebook. Kaya nag-warn si Lord sa ako, remind your people. Social media is not a place nga ma-relief ka sa imong problem. Go to God. Go to the right people. Kaya gamito na ito sa social media to encourage people. Kaya I appreciate those GCM family nga na mga reels diha sa social media nga nag-encourage na kay problema igsoon, dool sa Ginoo. Na kay situation nga lisod, ang Ginoo mo itubag niya na, mas nindot kung mao na ang imong i-announce sa social media. If you have that opportunity, do it. Use your cell phones. Use that account to give encouragement to others. Ang journey nimo, paano nimo gi-take care mong body, paano nimo take care mong soul, paano nimo gi-take care mong lawas. Because again, by doing so, I believe those people nga nakakita nimo, they will receive blessing from the Lord. Tingnan mong katapat, take responsibility. Your life is a blessing. Shall we all stand? Manindog tang tanan. Praise Him, please come. Awitin natin yung Tagalog kanina, ang ganda nun, no? Paghahanda namin ito, pupunta kaming Maynila eh. Kaya dapat yung mga dila namin matuto muli magsalita ng ugat, no? Kasi ito ay salitang ugat na dapat nating bigkasin. Prayer po ito, mga kapatid. Napakagandang prayer po itong Tagalog song kanina na inawit sa atin ni Brother Ralph. Pero this time, sabayan natin. Kasi ang ganda ng prayer. Make that as the prayer of your heart as you take responsibility. Ang pinakamahalaga sa lahat, unang-una, your time spent in the presence of the Lord. Doon mo sa Panginoon sabihin lahat na gusto mong sabihin. At si Lord